ka-8, simulan natin ang ating balitaan sa init ng panahon. Dahil nga sa heat index, ilang linggong nawalan ng pasok. Mga negosyo at tindahan umunti ang kita. Magbabalitaan Montaño. Dahil ilang araw na walang pasok dahil sa init, nanonood na lang ng teleserye si Gloria dahil pa isa-isa na lang buibili sa kanyang tindahan sa harap ng Comuning Elementary School. School supplies at pambaon ng mga bata ang karamihan sa paninda niya. Dati nasa 1,000 ang kinikita niya kada araw, kaya nanginayang siya sa nawawalang kita dahil ilang linggo nang walang face-to-face classes. Tenga rin ng mga learning materials, laruan pati ang printing service sa tindahang ito. At dahil nga sa tindi ng init ng panahon, madaming tindahan o negosyo ang naapektuhan. Anandes, 8 Balita. Samantalang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wage ang Productivity Board na naging talumpati sa pagdiriwang na araw ng paggawa. Inihayag nitong dapat gawin ang hakbang bilang konsiderasyon na rin sa epekto ng inflation. Magbabalita, Pauline Santos. Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pag-regular na pag-review ng minimum wage kada region. Ayon sa Pangulo, dapat kinukonsidera dito ang epekto ng inflation na dapat gawin ng mga regional part-time wage at productivity boards and review. 60 araw bagong isang taon ang pinakahuling wage order. Tinatasan din ng National Wage Productivity Commission na tiyaking masusunod ang regular na pag-review ng sahod. Nagbabala si Ferdinand Marcos Jr. sa mga grupong nagbabalak na manggulo sa kauna-unahang halalan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Magbabalita, Ezekiel De Villa. Sa May 2025, idaraos ang kauna-unahang halalan ng mga lokal na opisyal na upo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tatalumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikasampung anibersaryo ng Comprehensive Agreement ng Bangsamoro o CAPS sa Maguindanao del Norte. Nagbabala siya ng bubalak na manggulo sa halalan. Ginanap ang programa sa Camp Abu Bakar na dating kuta ng Moro, Islamic Liberation Front of MIL. Kapwa umaasa sina Pangulong Marcos at PARMM. Chief Minister Ahad Ibrahim, magpapatuloy ang kapayapaan sa region. Nag-alay naman si Pangulong Marcos ng bulaklak sa mahigit 50 sundalo at Moro combatants na namatay sa tinaguriang all-out war noong 2000. Pinangunahan din niya ang pagbibigay ng benepisyo ng DSWD ng tupad programa sa higit 700 benepisyong sa probinsya. Ezekiel De Villa, nagbabalita. Balik sa iyo, Elijah Garcia. Nagsampa ng kasong online libel si Bea Alonso laban kay Ogie Diaz, Christopher Min at iba pa nilang co-host sa kani-kanilang online show. Dahil dyan sa anyay mali, mapanira at malisyosong impormasyon ang kanilang pinakalat. Narito ang report ni Chris Nicole Daples. Formal nang nag-high ng cyber libel case ang Kapuso actress na si Bea Alonso laban sa showbiz reporter na si Ogie Diaz at Christopher. Base ito po sa ibinahagi ni Nelson Canlas sa kanyang Facebook page, group na ang dalaga sa Quezon City Prosecutor Office para maghain ng tatlong magkakahiwalay na reklamo cyber libel case laban sa dalawa, pati sa kanilang mga co-host sa kanilang mga online showbiz program. Bukod pa rito, kinasuhan ni Bea ang isang netizen nagpapanggap na malapit sa kanya. Base sa complaint affidavit ng Kapuso Act, siya ay naging biktima ng mali, malisyoso at mapanirang impormasyon galing sa nagpapanggap na malapit sa kanya na siyang pinag-usapan sa mga show ni na Christy at Ogie na wala naman raw basta. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag ang mga taong sangkot sa isyong ito. Naman ang bandera para sa pahayag ni Bea. Tinanggihan ng International Olympic Committee or IOC ang hiling ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao na makasali sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Philippine Olympic Committee, natanggap nila ang sulat mula sa IOC kung saan sinasabing masyado nang lagpas sa age regulation na 40 ang dating senador. Sinabi ni POC President Abraham Bambol Tolentino na hindi na pumapasa ang 45 anyos na dating senador para ma-qualify sa Olympics. Nakasaad sa sulat ni IOC Director for National Olympic Committee's Relations James MacLeod na kanilang ikinonsulta ang request ng POC sa iba't ibang National Olympic Committees at Boxing Federation
at nanindigan sila ang mahigpit na sistema na ang age limit ay hanggang 40 lamang. Then si Helia nagbabalita, 8 balita. Napasana all ang ilang netizens sa cute na batang Pinoy. Siya lang naman kasi ang bagong friend na international pop superstar na si Beyonce. Kilalanin natin siya sa report ni Adrian Dagohoy. Beyonce. What? Beyonce. Where or who? Who is Beyonce? Ang kanyang inaanap, walang iba kundi ang Grammy Award-winning artist na si Beyonce. Can they visit Beyonce? No, we don't know her. Napalisin lalo si Maury nang marinig ang hiling ng kanyang baby boy. Matapos mag-viral ang video ni Tyler sa tulong ng fanbase ni Beyonce, nakarating ang video ni Tyler kay Queen Bey at pinadalhan ni Beyonce si Tyler ng flowers. Pati stuffed animal, may sweet note pa mula sa singer. Is now official friend na sila Tyler at Beyonce. Adrian Dagoy, tagapagbalita mula sa 8 Balita. Lagay muna ng panahon mula kay Angelica Orbacedo. Magandang umaga po. Patuloy pa rin ang epekto ni Easter Lines ang mainit na hangin galing sa Karagatan Pasipiko sa malaking bahagi ng ating bansa. At makikita natin dito sa ating latest satellites itong kaulapan sa ilang bahagi ng Mindanao. Particular na sa Southern Mindanao ay ang epekto ng Easter Lines, kaya makakaranas tayo ng ataas na tsansang tag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. At sa malaking bahagi natin bansa, kasama na dyan na Metro Manila, itong generally fair, maliban lamang sa mga tsansang ice rain or localized thunderstorm. At sa kasalukuyan, wala pa rin tayong mababatay na low pressure area. Tama na ang panahon posibleng maging ito sa ating bansa at sa mga nasusunod na araw. Para sa mga kababayan natin sa Visayas, nandiyan pa rin ang Easter Lines o hangin galing sa Silangan. Dadala pa rin ang magandang panahon o maaraw na panahon, rather magdadala lamang ng isolidad na ulan, pagkidlat at pagkulog na lalo sa mga bahagi naman ng Samar, Leyte at Bilian sa lugar naman ng Cebu, mainit pa rin hanggang sa 33 degrees Celsius. Pinakamainit pa rin sa probinsya ng Capiz, Iloilo. Yan ang latest dito sa weather broadcast ng Pag-asa. Ako po si Maria Casana Angelica Orbacedo. Balik sa iyo, Elijah Garcia. At yan ang mga balita sa araw na ito. Ako po si Elijah Garcia, nagbabalita, nagseserbisyo, nagbibigay impormasyon para sa inyo. 8 Balita.